Isang gabi, kasalukuyang kumukulo ang lana sa altar. Apo, nandito na sila. Humanda ka na. Opo naman, Lolo. Kanina ko pa sila inaantay eh. Sa katunayan, natigil sa pagsasalita si Marco. Bumukas ang bintana. May kung anong humila sa kanya palabas. Tumising si Marco sa bakuran. Marahang tumayo ang binata at nagpagpag ng damit. Ay nako, araw-araw na lang kayong nanggugulo. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi nga kami aalis dito hanggat gustong manggamot ni Lolo Carpio. Dito lang kami. Kung ayaw nyo sa amin, kayo ang umalis. Kitang-kita ni Marco ang itsura ng nilalang. Nakapatiwarik ang aswang. Nakatitig sa kanya. Gumapang ito ng mabilis. Bago tuluyang makalapit, tumalon ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinunggaban si Marco. Kanina pa ako nagpipigil sa inyo eh. Ngayong sinagad nyo ako. Pasensyahan tayo. Kaso nga lang, bago tuluyang magpang-abot, lumabas si Lolo Carpio. Nag-uusal ng mga orasyon habang hawak ang lana. Binuksan niya ang botelya. Isinaboy sa mga aswang. Tumangil ito ng napakalakas at tuluyang umalis sa lugar. Apo, hindi sa lahat ng oras kailangan mong gumamit ng dahas. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Taong 1987, Zamboanga. Iba't ibang uri ng elemento at nilalang ang nakakaengkwentro ni Lolo Carpio at Marco. Dalawa na lamang silang magkasama sa araw-araw. Maagang naulila si Marco sa mga magulang, parehong biktima ng mga aswang. Araw-araw, ginugugol na Lolo Carpio ang buhay sa panggagamot. Kaya naman palaging nasa peligro ang buhay nila dahil sa pagtulong sa iba. Etong si Marco, nagkaroon din ng karunungan sa lihim na kaalaman. Kaso nga lang iba ang ugali ni Marco. Mayabang at arogante. Walang libre para sa kanya. Sa kanyang isipan, mas malakas pa siya kay Lolo Carpio patungkol sa lihim na karunungan. Isang araw, may mag-inang sumugod sa tahanan ni Lolo Carpio. Humingi sila ng tulong dahil biktima ng aswang. Malayo pa lang alam na ni Lolo Carpio at ng kanyang apo na may marka ng aswang ang sanggol. Kaagad nilang pinapasok ang mag-ina upang simulan ang gamutan. Dahil sanay si Lolo Carpio sa ganitong panggagamot, mabilis niyang natanggal ang marka ng aswang. Iha, mas mabuti siguro dito na kayo magpalipas ng gabi. Siguradong babalik ang aswang. Nag-iwan siya ng marka sa bata at yon ang gagamitin niya upang matuntun kayo. Dahil sa pangamba, pumayag ang ina na manatili sa bahay ni Lolo Carpio upang magpalipas ng gabi. Tumingin si Lolo Carpio ng makahulugan kay Marco. Napasimangot ang binata na tila ba nainis. Alam niya na meron siyang trabaho mamaya. Pagsapit ng gabi, binantayan nila ang mag-ina. Nasa loob ng kwarto ang tatlo kasama si Lolo Carpio.
talaga ang matandang yan. Sagabal sa lahat ng plano. Balita ko, malakas daw si Lolo Carpio. Matanda na yan. Kayang-kaya natin siya. Halika na, pagtulungan natin. Hindi tayo sigurado kung siya lang mag-isa ang nakatira sa tahanan. Baka meron siyang kasama. Sa pagkakaalam ko, 2 silang nakatira dyan eh. Kasama yung apo niya. Marco ang pangalan. Mga ulupong! Si Lolo Carpio, isa sa pinaka nare-respetong manggagamot sa kanilang sitio. Mula pa sa mga ninuno nila, lahing manggagamot na, at sinasabing may malakas na espiritong gabay na nangangalaga sa kanilang angkan. Ang gabay na ito, nakatira sa malaking puno ng balete, sa gitna ng gubat malapit sa kanilang kubo. Marco, dalin mo nga tong 2 manok at ialay mo bilang pasasalamat sa gabay natin na nagbibigay ng proteksyon sa araw-araw. Si Lolo naman, pwedeng ikaw na lang yung magdala eh. Alam mo naman yung ugali ng gabay na yan. Masungit sa akin. Ayaw nga magpakita eh. Kaya nga ikaw ang mag-aalay para magpakita sa'yo si Amag. Kapag nagpakita siya, ang ibig sabihin nun, tinatanggap ka na niya. Ayus-ayusin mo kasi yung ugali mo. Ang gabay ng angkan nila Lolo Carpio, isa sa pinakamalakas na elemento sa kagubatan. Nagpapakita lamang ito sa oras ng kagipitan. Maselan ang gabay na ito. Hindi kagad nagtitiwala sa mga tao, kahit pa kapamilya mismo ng taong piniling gabayan. Kaya naman kahit ikaw ang pagpapasahan, kailangan mo pa ring patunayan ang iyong sarili sa nilalang. Mag-usap nga tayo. Ano bang problema mo sa akin? Bakit ayaw mong magpakita? Mas malakas pa ako kay Lolo Carpio ah. Ano bang gusto mo? O ikaw, kahit ayaw mo pa, ako ang itinakda. Susunod ka rin sa akin balang araw. Nananalangin si Lolo Carpio na sana tumino ang kanyang apo. Hindi niya alam kung saan namana ni Marco ang pagiging barumbado at mayabang. Kinabukasan, umalis si Marco kasama ang kaibigan upang gumala at mag-inuman. Oh, bakit ganyan yung mukha mo? Mainit na naman ulo mo? Si Lolo kasi, lagi na lang siyang magaling. Pinapamukha niya sa akin araw-araw na parang wala akong alam. Yung parang wala akong natututunan. Nagagawa ko naman ng maayos yung mga tinuturo niya. Mas malakas na nga ako kung ikukumpara sa kanya eh. Kalma lang. Ganyan talaga mga lolo. Paulit-ulit. Kahit 10 aswang pa magtulong-tulong, kaya kong pabagsakin eh. Gusto nyo sumama pa kayong 2 eh. Oh, saan ka pupunta? Dito lang. Titignan ko lang yung mga isda. Parang gusto kong kumatay ngayon eh. Ang sama niyo kung makatingin ah. May problema ba kayo sa akin? Sino ba yun pare? Kakilala mo? Sa pagkakaalam ko, mga bagong salta yan dito eh. Sila yung mga trabador sa pinapagawang bahay ni Kapitan. Hindi, wala naman. Hindi ko sila kilala. Niyaya ko lang, baka gustong makipag-inuman eh.
Gabi na nang matapos mag-inuman ang magkakaibigan. Nagpaalam na sa isa't isa. Habang pauwi si Marco, naramdaman niya na parang merong nagmamasid sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang biglang may sumulpot sa bandang harapan. Sinabi ko na sa'yo huwag pairalin ang kayabangan. Ano ang napala mo? Kung hindi pa dumating si Amang, baka wala ka na ngayon. Nagising si Marco sa hinigaang papag. Meron siyang naamoy. Masangsang na kumakalat sa buong paligid. Bumangon siya. Hinanap kung nasaan ang tabak. Lolo? Lolo Carpio, nasan kayo? Hinanap niya si Lolo Carpio. Pagpasok sa kwarto, laking gulat niya dahil kumukulo ang lana. Napuno ng nakakasangsang na amoy ang buong tahanan. Dito na nagsimulang pagpawisan ang binata. Lumabas siya sa pintuan. Nagulat sa nakita. Lolo Carpio! Nang mga sandaling iyon, alam ni Marco na hindi kayang labanan ni Lolo Carpio ang maraming aswang. Sobrang daming nakapalibot sa kanila. Ibigay mo sa amin ang apo mo, kapalit ng mga aswang na pinatay niya. Matagal na kayong tinik sa aming lalamunan. Sumusobra na ang mga gawain niyo, tao. Buhay ng kaangkan namin ang nawala. Kaya't buhay din ang kapalit. Binabalaan ko kayong lahat. Ayokong lumala ang sitwasyon. Kung sakaling sumugod kayo, alam nyo ang mangyayari. Lahat kayo ay mamamatay. Umalis na kayo sa lugar na ito. Sinabihan ko na kayo pero hindi kayo nakinig. Magkakamatayan tayo kung ipagpapatuloy pa natin to. Carpio, marami ang bilang ng mga nilalang. Delikado ang sitwasyon. Maraming nilalang ang nakapalibot sa inyong tahanan. Kaibigan, malaki ang pagpapasalamat ko sa iyo. Nagpakita ka na kay Marco. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tinatanggap mo na siya bilang itinakda. Kaibigan, para tayong bago ng bago Huwag mo ko masyadong alalahanin. Gabayan mo ang aking apo. Kaya ko na ang sarili ko. Huwag kayong matakot mga kasama. Sumugod kayo!
Sa gitna ng laban, napatingin si Marco kay Lolo Carpio. Nakita niya ang dugoang kamay ng gabunan. Hawak-hawak si Lolo Carpio. Marco nga po, huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko sa iyo. Maging ang mga aral na itinuro ko patungkol sa pagiging mabuting manggagamot. Kasama ito sa ating tungkulin at tadhana. Tanggapin mo ito ng buong puso. Si Amang na ang bahala sa iyo. Lolo. Lolo! Lolo, patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko. Kung nakinig lang sana ako, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Lolo! Lolo! Matapos ang matinding laban, kumalat ang balita sa buong sityo. Inubos ni Marco at Lolo Carpio ang mga nilalang na dumating sa kanilang tahanan dahil sa kaganapang ito. Marami sa mga nilalang ang umalis sa kanilang baryo, dala ng takot sa kapangyarihan ni Marco. Naging ganap na manggagamot si Marco. Nagkaroon ng sariling pamilya at mga apo. Nanay! Nanay! Oh, anong nangyari sa'yo? Nanay, may malaking tao po ako nakita doon, oh. Sobrang laki po, nakakatakot po siya, eh. Nagpakita ka na sa kanya. Ibig sabihin nito, tinatanggap mo na siya bilang susunod na itinakda. Tama ba, Amang?